Oy, sa mga nangangarap po na maging Vice President ng Republika ng Pilipinas nang walang kahirap-hirap, nako, malabo na po ang inyong ambisyon. Dahil sa lalo't gusto nyo pong mapatalsik, ito pong si Vice President Sara Duterte. Nako, dahil sa resulta po ng eleksyon dito po sa ating bansa ay lumilitaw na mukhang mahihirapan na at malabong ma-impeach o mapatalsik ng tuluyan itong si VP Sara Duterte. Kasi 'di ba na-impeach na po diyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, tapos ay ang magsisilbing impeachment court ay ang Senado. Pero lumilitaw ho dito po sa mga pangyayari at sa resulta ng eleksyon sa mga, sabihin natin, bagamat hindi pa sila formal na ipoproklama bilang nanalo, pero base po sa mga sinasabi ng mga analyst, eto na ito. Yung 12 yan na. At mukhang malabo na kasi yung pang-13 hanggang pang-15, may git sa halos 2 milyon na ang pagitan na boto. Pero eto ho, ay talagang sinasabi, may mga political analyst na sabi, protest vote at talagang may malaking epekto dito po sa kasong impeachment ni VP Sara. Ito hong naging resulta ng eleksyon sa 2025 na kung saan ay paborable sa pamilya Duterte, lalo na ho kay VP Sara. Ito, panoorin ho natin mga kababayan, ito hong balitang ito na may kinalaman sa sinasabing epekto sa impeachment ni VP Sara Duterte. Magandang hapon, Jed. Ano ba ang sinasabing epekto ng resulta nitong 2025 midterm election sa impeachment ni VP Duterte? Magandang hapon, June. Ayon kay Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, sa nakikita nating resulta ngayon ng 2025 midterm elections, may posibilidad aniya na kaunti ang sumuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May tuturing na protest vote ang nangyari sa nakikitang resulta ng halalan ngayon. Paliwanag ni Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, ang pangunguna ni Senator Bongo at Bam Aquino sa bilangan ay maaaring nangangahulugan na marami sa mga botante ang hindi nagbigay ng kanilang suporta sa alyansa ng administrasyon. I believe this is a protest vote. And kung makikita nyo sa Senate, no, yung mga nanalo, hindi maasahan ni BBM yung mga yan. Dagdag pa niya, posibleng maging mahirap na makuha ang kinakailangang boto para tuluyang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo, katulad si Ping Lacson at si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan eh. And nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? Magiging senator judge. At pag manalo si Amy, hindi naman natin masasabing kakampi ni Bongbong si Amy, although magkapatid sila, no? So sa tingin ko mahihirapan kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. Binigyang diin ng eksperto na ang 12 pasok sa senatorial race, marami rito ang hindi kaalyado ng administrasyon, kaya may posibilidad na mas mahirap isakatuparan ang impeachment kay Vice President Duterte. Okay, so yun na ho, at base po sa resulta ng eleksyon dito po sa ating bansa, mga kababayan, ay ang sinasabi, mukhang malabo na ho na ma-impeach ito hong si VP Sara Duterte. So himayan lang po natin, kasi base po dito sa resulta po ng eleksyon, ay dito, yung top 12 na lang ho muna yung ating babanggitin, ha, mga kababayan, ha. Ito. Kasi iisa-isahin natin itong mga sabihin natin para po sa acquittal, no? Halimbawa, kung matuloy ho itong impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte, yung mga hatol, kasi alam niyo naman ho, yung realidad ng impeachment, numbers game, ang tawag ko rito. Wala ho silang pakialam ho, at hindi to sinasabi ko ano ang merito ng kaso. Kasi ito ho ay politika ho ito, hindi katulad sa mga korte, di po ba, na talagang yung merito ng kaso, may ebidensya lahat, etc. Iba ho ito.
So, politika ho ito, mga kababayan. So, dito, iisa-isahin ho natin, no? Yung 12 ngayon na nanguna na inaasahan na sila na po ang mananalo. So, may posibilidad na sila na po ang manalo. Bagamat ito ho ay partial results pa lamang at hindi po official dahil sa hanggat kasi ang COMELEC mismo talaga maglalabas. Pero ito na ho. Yun ang una, si Bongo. Alam niyo naman ho kung ano iboboto niyan. So, aktuital. Absuelto, ito pong si VP Sara Duterte sa 12. Tapos si Aquino ay siyempre alam niyo naman yan, dilawan o ano man, bagamat hindi sila, siyempre ito isa rin to sa mga dating kritiko ni Pangulong Duterte, maaaring yan po ay sa conviction, di po ba? So 1-1. Tapos si Bato de la Rosa, alam, sigurado 101% ito na ipapaabsuelto niya itong si BP Sara, so 2-1 na ho. Itong si Tulfo, Erwin Tulfo, nasa administrasyon na ito Di po ba? At kaalyado ito ni Speaker Romualdez. So malamang sa conviction ito kay BP Sara Duterte. So 3-3 na ho ang laban. Tabla. Tapos itong panglima si Pangilinan. Ito, tuto ang tuto hindi 3-3. Tuto lang ho. Tapos si Pangilinan ay marahil parang parehas sila ni Bamakino. So sabi natin 3-2. 3-2 ang conviction, 2 ang aktuital. At ito, pang-anim, Marcoleta. Ito, 101% din ito. Aktuital ho. Absuelto ho si BP Sara. So, 3-3 na ho ang laban. Tapos, kay Lacson at Soto, ayon nga sa eksperto, hindi naman ito mga hindi ho ito pro Marcos. So, sabi natin mga loyalista na isang kumpas lang ho ni Pangulong Marcos Jr. ay ito i-convict niya. Wala, hindi niya pwede utusan yan. Mga may tahid na ho ito sa politika. Pero sabihin natin, isa-isang tabi muna natin yan. Si Soto at so 3-3 ho Soto at Lacson. Tapos Cayetano, Pia Cayetano, alam naman natin yung kanyang kapatid, si Senator Alan Peter Cayetano, talagang 'di ba, yung sa nagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, doon niya po ipinakita yung kanyang pagdepensa dito po kay dating Pangulong Duterte at kanyang binibira yung yung ginawang pag-aresto sa dating pangulo at agad na pinadala sa The Hague, Netherlands. So, kung si Pia Cayetano kuya niya yon, maaring sabi natin 3-2 na, lamang na ho ang aktuital o pag-aabsuelto. Tapos ay itong si Villar, pang-sampo, So 3-2 sa si Villar ay ito sigurado to. 100% inendorso ito ni BP Sara Duterte. 'Di ba? Alam nyo, kung dito inendorso ni BP Sara, baka olats ito. Di po ba? So yun ho, at so lamang na ho ang aktuital o pag-absuelto. Tapos ay itong si Lapid nasa alyanso ito, baka tatano ng utang na loob. So maaring sabihin natin ay maaring bumoto na makonvict para po sa conviction ni BP Sara Duterte. So tapos yung pang-12, ito hong si Amy Marcos. Siyempre sigurado na ho ito na absuelto ho ito kasi inendorso rin ho ito ni BP Sara Duterte at sabihin ho natin na kung hindi rin ho ito inendorso ay olat ho ito, mga kababayan, at kung nag-alyansa ho siya, yari ho ito. So suma total, mga kababayan, kung bibilangin ho natin dito po sa top 12 o sa pasok ho sa Magic 12 na inaasahan na mananalo po sa eleksyon ay ang mga sigurado ho rito, Go, De La Rosa, Marcoleta, Cayetano, Villar at Marcos. So 6 na. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nako, 6 na. Alam niyo, ang kinakailangan lang ho na siguradong maabsuelto si BP Sara Duterte ay ay siyam, yung 2/3
ng 24 na senador. So dito ho mga kababayan, kung posibleng 6 na ho ang binabanggit ho natin dito po sa nanalo, o sabihin natin kahit na may bumaliktad pa ho dyan, gawin natin 5 na lang. 5 na lang partida ho, gawin natin 5 na lang. Yung siguradong mag-aabsuelto sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte, tingnan natin yung may naiwan ho kasi na 12. So yung 12 na kabilang ho dyan, re-electionist at iba nag-graduate na po, di ba, sa Senado. Yung mga naiwan po sa diyan po sa Senado. Kasi kung 6 ho ang bilang ho natin, mga kababayan, na inaasahan na papabsuelto dito po kay VP Sara, so kailangan na lang 3. Yung natitira dito po sa Senado, yung mga nakaupo pa. O sino-sino ba yung mga nakapwesto pa? O ito pong siyempre si Senate President Chis Escudero. O yan. Ano sa tingin niyo ang boto niyan? Siyempre, ngayon medyo dumidikit po yan sa administrasyon, baka conviction. O so wag na ho yan. Basta't kailangan na lang ho natin, kasi 6 na po sa nanalo, 3 na lang ho. O ito ho, si Senator JB. Di ho natin alam kung, kasi hindi ko na masyadong nasusubaybayan kung ito ho ay Maka Duterte o Maka Marcos, pero parang kaalyado. Pero i-reserve, sabi natin 50-50. Tapos ay itong si Senator Alan Peter Cayetano, siyempre, sigurado ito, walang duda. Duterte po ito. So, sabi natin, para sa acquittal po ito, yung pag-absuelto. So, 6 kanina sa mga nasa Magic 12 na pumapasok, naku, 7 na ho. 2 na lang kailangan natin nahanapin. Ito, 100% din. Robin Padilla. No. Presidente po ito ng PDP laban at talaga namang, 'di ba, tagapagtanggol din po ni dating Pangulong Duterte. So isa na lang ho ang kulang. Para maging 9. So 8 na ho Yung 2 sabi natin ay ito hong si Robin Padilla, sigurado na po yan. Tapos si Senator Alan Peter Cayetano. So isa na lang ho ang hinahanap po natin. Yung mga natitira ho rito na senador na incumbent ay ito pong si Senator Jingo Estrada. Ayan. Mukhang tapos Mig Zubiri, taga Mindanao din ho ito. Malamang boboto rin ho to na para maabsuelto ito pong si VP Sara. Bakit to? Pinatalsik po ito ng Marcos Jr. administration bilang Senate President dahil sa, di ba yung balita na bakit pinayagan niya itong si Senator Bato de la Rosa na magsagawa ng investigasyon dyan po sa Senado at na kung saan ay pinaharap si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? At yun ho. So, isa na lang kulang. Sigurado pati si Senator Jingo Estrada, kita niya naman kasi ang pinagbabasihan ko lang ho rito, hindi ko sinasabing nakausap po sila na sigurado magduduterte, yung kanilang mga galaw. Alam ba, si Senator Jingo Estrada, di ba, galit na galit ho ito, nang gagaliti kay General Nicolas Torre. Di ba, nang hindi niya bigyan ng due process ito pong si dating Pangulong Duterte, di ba, nag-aalit ho ito si Senator Jinggoy, di ba, sa isa nagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. So tapos, bagamat sina Senator Mig Zubiri, independent ho yan at wala po sa mayorya, pero taga Mindanao at pinatalsik po yan ng Marcos Jr. administration bilang Senate President. O yun, kompleto na. Aabot pa nga ho ng 10, parang sobra-sobra pa ho, mga kababayan. So, lumilitaw na talagang mukhang malabo na ho na ma-impeach ito pong si VP Sara Duterte. Bagamat, eto, linawin ko ho mga kababayan na meron pa rin hong questioning legal. Kasi may binabang ito sa nauna nating vlog na ito pong si, yung magaling na election lawyer na veterano ito, si Attorney Romy Macalinta, binabanggit niya, 19th Congress ang nag-impeach. Ang papasok ko ngayon ay 20th Congress, ika-20 balangkas ng Kongreso. So wala na ho dapat yon. At naitanong ko rin ho yan kahapon sa aming special coverage sa Billionaire News Channel. Guest po namin si dating Senate President Franklin Rilon. Sinasabi niya, mukhang may question, pero kung talagang ganyan question, aakit yan sa Supreme Court. O yun ho. Kung ganun ho magiging labanan,
baka hindi na kinakailangan magdesisyon pa ang mga senador. So ang Korte Supremo muna ang magsasabi, oo, hindi pwedeng i-discuss yan ng 20th Congress or i-file ulit nila. Pero nasa batas ho na kailangan minsan lang ho sa isang taon na pwedeng kasuhan ng impeachment ang isang presidente, vice-presidente at yung mga impeachable officer ho ng ating gobyerno. So yun ho ang maaring maging kapalaran ni VP Sara Duterte. So talagang pag minsan dumarating ang swerte ni VP Sara, pinagtulungan, talagang ginulpe, talagang sadsad na nakadapa, pero nakabangon. Mga kababayan dumating ang yung midterm elections. Nako, alam niyo naman, kaya ginawa ho ni VP Sara, talagang nagsipag ho, kinampanya ho yung mga kandidato ng oposisyon ng kanilang kampo. Ayun ito na ho resulta. Tapos sakto pa ho mga kababayan, mukhang siyempre, bagsak din yung popularidad ni Pangulong Marcos Jr. So, nagkadugtong-dugtong na ho, patong-patong na. So, sabihin natin na parang dumating pong swerte dito po kay VP Sara Duterte at sa pamilya Duterte. At na kung saan, yung mga kilalang politiko rin ho, na kritik ho ng pamilya Duterte ay olats. Talo po sila. So, yun lang po. At nabanggit lang ho natin, nahimay natin yung kasalukuyang sitwasyon at base rin po sa ilang mga political analysts na mukhang malabo at mahihirapan ng ma-impeach ng tuluyan at mapatalsik sa pwesto si VP Sara Duterte. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo po rin kalimutan na i-share at i-like yung ating YouTube channel para lagi ho kayong updated sa ating mga komentaryo at siyempre paghimay sa mga mainit na issue, lalo na ho yung may kinalaman sa politika dito po sa ating bansa. Maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.